Ayan po, tila lumalala na po ngayon mga kabida, no? Ito pong hidwaan sa pagitan po ng Pilipinas at ng China, ano po, mga kabida. Ngayon lang, meron po akong nabasa ko dito, pinapalayas na po ni Senator Erwin Tulfo ang mga opisyal po ng Chinese Embassy po, dito sa Pilipinas, mga kabida, kung ayaw ho nila ng demokrasya po, ng Pilipinas. Eto, babasahin ko lang po ito hong article ng Ang Balita ngayon. Ano po? Erwin Tulfo sa mga Chinese officials, kung ayaw ninyo sa demokrasya, lumayas kayo. Ayun, medyo provocative po ito, mga kabida, ano po. Mariing ipinahayag ni Senator Erwin Tulfo na maaring umalis anumang oras ang mga opisyal ng Chinese Embassy kung hindi umano nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa Pilipinas. Lalo na pagdating sa malayang pananalita at usapin sa West Philippine Sea o WPS. Ang pahayag ng senador ay tugon sa paninita ng Chinese Embassy sa Maynila matapos batikusin ang ilang pahayag ng mga opisyal ng Pilipinas kaugnay ng WPS. Partikular na tinukoy ang isyong nag-ugat sa isang AI-generated caricature na kamukha ni Xi Jinping na ibinahagi ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa WPS na si Jay Tariela. Giit ni Tulfo, walang karapatan ang Beijing na pulisin ang pananalita sa isang bansang demokratiko. Ayon sa senador, malinaw ang umiiral na patakaran sa bansa. Ang konstitusyon ang masusunod, hindi ang dikta ng dayuhan. Our house, our rules, freedom of speech is in our constitution. Binigyang diin ni Tulfo na hindi maaaring ihambing ang Pilipinas sa sistemang pinanggagalingan ng paninita ng China sa anyay mahigpit sa opinyon at kritisismo. Bagamat nauna nang itinuturing ng mga opisyal ng China na pambabastos ang naging hakbang ni Tariela, iginiit ni Tulfo na ang respeto ay may kapalit na respeto, lalo na pagdating sa soberanya at batas ng Pilipinas. Ayon. So, tila lumalala na po, ito hong hidwaan po sa pagitan ng mga opisyal po mga kabida, ng dalawang bansa, ang Pilipinas at ito hong China, mga kabida. Marami hong nangangamba ho dito, kasi unang-una, meron ho tayong mga Filipino workers, at residents doon ho sa China, mga kabida. Okay? Alam naman po natin kung gaano ho ka sigla at gaano po kalaki ang bansang China, Wala hong mawawala po sa kanila, kung papaalisin po lahat ng mga Pilipino po doon, mga kabida. Meron pong mawawala sa Pilipinas kung aalis po ang mga Chinese businessmen, mga kabida, Okay? Yun yung disbentahe po sa pagitan po ng China at ng Pilipinas. Kung ito po ay lalala po, mga kabida, ito hong hidwaan sa pagitan po ng dalawang bansa, po. Yun yung pinangangambahan po ng ilang mga analyst, mga kabida, Sana po bawat panig magdalawang isip po, mga kabida, maglabas po ng mga pahayag na sensitibo sa kabila, at the same time ang kabila naman dapat mag-isip din, na maglabas po ng statement na contradict at offensive, mga kabida, dito sa Pilipinas, Actually, nag-ugat po ito, doon ho sa caricature na background po ni Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela po, mga kabida, kung saan po ay kamukha po ni Chinese President Xi Jinping yung caricature bilang background po, iba't ibang emotion po ang nakita ho natin doon, mga kabida, at itinuturing po ito ng Chinese officials o ng mga Chinese officials na isang pambabastos, okay, sa kanilang presidente po, mga kabida. Kaya ang ginawa po ng China, pinapahingi po ng paunanhin o apology po, mga kabida, ito kung si Jay Tariela po sa kanila.
pero ayaw ho niyang humingi po ng tawad, ano? Kasi wala naman daw siyang pinangalanan po doon, ano, mga kabida. Pero ayon po sa ilang pong mga kritiko at mga nakakita po, kamukhang-kamukha po, ano, mga kabida, ni Xi Jinping, yung mukha po na naging background po doon ho sa speech ni Mr. J. Tariela po, ano, mga kabida. Hindi daw pwedeng ikaila, no, na yung nasa caricature, si Xi Jinping po yon. Alright? Mga kabida, ano po. Kaya, yon, ano, doon po nagugat hanggang meron pong statement ito hong si Senator Risa Hontiveros, ano, na sinasabi po na bad guess daw ito hong mga Chinese, ano, dito sa Pilipinas. Na siyang ikinagalit din ng China, mga kabida, ano. Kaya, ang ginawa po ng China, sinomon po niya ito hong ambassador po ng Pilipinas doon po sa Beijing, mga kabida, ano. Okay? Para po i-explain ito hong mga statements. Alright? Para po sa mga Pilipino, lalong-lalo na po kay Senator Erwin Tulfo, ay isang uri ng freedom of expression yon. Okay? Pero ang problema kasi, hindi po nila tanggap yon kasi komunista sila, no? Mga kabida. Alright? Bawal po sa kanila po yon. Alright? Sana sa atin dito sa Pilipinas, nire-respeto din natin yon, ano? Yung kanilang kultura po doon at sistema po ng gobyerno, mga kabida, ano po. Di ba? Bawal po sa kanila ang magsalita against the government doon sa kanila, mga kabida, ano po. Okay? Actually, sa totoo lang po, ano, mga kabida, inumpisahan kasi ito, ano, ni J. Tariela, mga kabida, sa totoo lang. Kung hindi lang po niya ginawang pambabastos yung caricature sa presidente po ng China, hindi ho sila mag-react ng ganito. Okay? Okay lang man po na batikusin po natin yung China, karapatan naman po natin yon, ano? Pangalawa, alam naman po natin na tayo po ay binubuli po ng China po, ano, mga kabida. Pero yung gamitin mo yung picture, gamitin mo yung mukha bilang caricature po, mga kabida, no? Cartoonize pa, ibang usapan na po yon. Kasi pambabastos daw yon, sabi po ng China, mga kabida, ano po. Ako actually, nababahala din ako, ano, mga kabida, kasi po, gaya ng sinabi ko po, ang China ay malaking bansa. The second world's largest economy, ano, ang China, next to US, ano po, mga kabida. At in fact, meron pong projection by 2030, mauungusan na raw ng China itong Estados Unidos, ano, bilang pinakamalaking ekonomiya po, ano, sa buong mundo. Alright? So, wala hong mawawala po sa kanila, mga kabida, kung gigipitin po tayo, ano, ng China. Ipo-pull out lahat ng mga resources po nila dito, lahat ng mga businesses po nila dito, ano? Wala hong mawawala sa kanila. At malaki po ang mawawala po sa atin, mga kabida. Plus, meron pa po tayong mga OFWs po doon. Saan man po natin yan ilalagay, ano? Okay, sino po mag-a-accommodate sa kanila? Hindi po kaya ng Pilipinas yun, mga kabida, no? Okay? Alam naman po natin yung posisyon po natin. Okay? Alam po natin yung kakayahan po natin. Sana isipin din natin yon, mga kabida, no? Huwag po tayong magpadalos-dalos. Okay? Alam natin na binubuli tayo. Alam natin na yung karapatan po natin kinukurtail na po, ano, mga kabida, ng mga Chinese Coast Guards, ano? Yung karapatan po natin sa ating teritoryo ay pinasok na. Alam natin yon, mga kabida, no? Pero tayo po ay maliit na bansa, Pwede naman po natin idaan yon, mga kabida, sa usapan, Okay? Bargaining. Okay? Para naman po, magkaroon po ng win-win solution po, ano? Mga kabida, hindi ho sa ganitong paraan na binubuli tayo, tapos bubulihin din natin sila, no? Mga kabida. Walang katapusang pambubuli yun. Okay? So, nasa losing end talaga tayo, mga kabida, sa totoo lang. Kahit anong klaseng anggulo, ano, nasa losing end po ang Pilipinas. Alright? Yun yung pinangangambahan po natin, ano, na baka naman po umabot sa sukdulan yung pasensya po, mga kabida, no, ng China sa atin. Wala ho tayong pwedeng ipagmamalaki sa kanila, mga kabida. Okay? Yun yung totoo po. Okay? Sana
magdahan-dahan tayo, maghinay-hinay po tayo, ano, sa ating mga pambabatikos po sa kanila, mga kabida, ano po. Pwede naman po natin gamitin po ang China bilang partner po natin para umunlad po ang Pilipinas, ano, mga kabida. Hindi kailangan awayin po natin yon. Okay? Kasi po, alam natin na meron pong benepisyo po kung makikipagtulungan po tayo sa China po, ano, mga kabida, whether we like it or not. Alright? So, yun lang po, no? Sa akin dito is, nangangamba lang po talaga ako, ano? Kasi po, pag umabot nga sa sukdulan yung galit po ng China sa atin, worst comes to worst, mga kabida. Yun yung gagawin po nila, no? Ipo-pull out lahat ng mga negosyo po nila sa Pilipinas. Patay po tayo. Saan po tayo pupunta, no? And do you think US can help us? Okay? US can help us in terms of pouring investments mula sa kanila, no? Yung Estados Unidos po, mga kabida, no? Nag-aalangan na po sa atin, di ba? Mga kabida, dahil sa issue po ng corruption sa ating bansa, ano po, mga kabida. Okay? So, we should be wise enough how to handle China, no? Hindi ho head to head. Okay? Kasi, gaya ng sinabi ko, we are at the losing end kung head to head po tayo. Okay? Gamitan po natin ng guerrilla warfare. Okay? Yung unconventional po, mga kabida, no? Para naman po, hindi po halata. Kasi pag head to head po, mga kabida, no? Halimbawa, binubuli tayo, bubulihin din natin sila, no? Walang patutunguhan po, mga kabida, no? Talo po tayo. Sa totoo lang po. Okay? Sometimes we have to use our mind. Hindi lang po yung padalos-dalos po kagad, ano? Porque galit na galit po tayo. Tapos yun, ipaiiral po natin yung ating emosyon. Hindi po ganyan. Okay? Gagamitin po natin yung Sun Tzu principle po, mga kabida, no? Okay? We have to study them. Alamin po natin kung ano po yung galaw po nila, no? Tsaka po tayo kikilos. Hindi ho padalos-dalos. Okay? Kagaya ho sa ginawa po ni Tariela. Okay? Wag ganun. Diba? So, sa tingin ho ninyo, mga kabida, ano po, ito hong pahayag po ni Senator Erwin Tulfo, papalayasin po niya ito hong mga Chinese officials, ano, kung ayaw ho nila ng demokrasya po ng Pilipinas, yung sistema po ng demokrasya po natin, ano, mga kabida. Do you think hindi ho ito provocative para sa kanila? Okay? Kung tutuhanin po nila, lalayas po sila, pati yung kanila hong negosyo dito sa Pilipinas. Can we afford that? What do you think? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.